Minsan ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa tibay ng katawan, kundi sa tibay ng puso na patuloy na nagmamahal at umaasa kahit sa gitna ng sakit at pagod. Sa 3 taon na nakalipas, may bahagi ng nakaraan na tila ba hindi ko mahanap kahit saan. At ang pangalang Akiro, bakit kaya laging tinatanong ni Papa kung naaalala ko pa? At yung teddy bear, hindi naman ako mahilig doon pero gusto ko na laging nakikita yun. Tinatanong ko nga kay Papa kung may nakalimutan ako sa nakaraan. At ang sagot lang ni Papa, gusto niya daw na ako mismo yung makaalala sa nakaraan ko. Hindi ko talaga alam kung anong meron sa nakaraan ko. Pati nga telepono ko nawala. Hindi ko alam kung saan napalagay. Ay nako. Tapos hindi din daw alam ni Papa kung nasaan. Hindi ko na din ma-open yung social media ko. Hindi ko na maalala yung password eh. Ay nako. Kaya eto, kapag mag-isa ako, ewan ko ba, pero bigla akong napapangiti kasi parang may bagay na masaya na hindi ko alam kung nasaan. Gabriel, anak. Tara na. Opo, Papa. Paalis na kami ngayon. Patungo dun sa lupa na bibilihin niya. At ang alam ko lang, tahimik daw sa lugar na yon at malayo sa syudad. Kaya eto, umalis na din kami kaagad nila Papa. Si Papa at ako at yung driver lang ang patungo sa lugar na yun. Ewan ko ba pero habang nasa biyahe, eto, nakatingin lang ako sa daan tapos parang minsang nadaanan ko na ang lugar na dinadaanan namin. Mula sa syudad, dumaan kami sa bundok at tapos tabi ng lawa. At eto, bundok na naman at palayan at malalawak na palayan hanggang sa lumiko kami sa isang kanto. Liblib ang lugar na to pero bakit parang pamilyar na sa akin? At ang bawat dinadaanan namin, eto, nakatanaw lang ako sa malayo, sa malawak na palayan. Anak, malapit na tayo. Didiretso na tayo sa bayan at doon na ako makikipag-usap. Papa, parang nakarating na ako dito. Talaga ba, anak? Opo, Papa. Parang familiar sa akin yung lugar na to. Anak, Gabriel, maganda yan. Baka may maalala ka. Kaya ito, patuloy lang ako sa pagtingin sa paligid. Hanggang sa may madaanan akong isang lumang bahay na may nakatanim na puno sa harapan. At mula sa labas ng bahay, may dalawang matanda na nagpapahinga sila sa ilalim ng puno. Tapos mula sa bahay, may lumabas na isang lalaki.
Isang lalaking di ko alam kung bakit biglang nagpakaba sa puso ko. Isang lalaking nagpabilis ng tibok ng puso ko. Isang lalaking nakangiti. Isang lalaking singkit ang mga mata. Habang papalayo kami sa bahay na yun, halos mabali yung leeg ko sa paghabol ng tingin. Sino yun? Bakit parang kilala ko siya? At kahit ngayon ko lang siya nakita, bakit di ko na makalimutan yung mukha niya? Nang tuluyan na kaming makalayo sa lugar na yun, napapikit na lang ako, tapos di ko maunawaan yung mararamdaman ko. Basta magulo. Sobrang hindi ko maunawaan. Sumasakit na din yung ulo ko kakaisip. Kaya eto, nakapikit lang ako, tapos nakikinig na lang ako ng music. At ilang saglit pa, tumigil na kami sa bayan at pagbaba ko ng sasakyan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang nanggaling na ako sa lugar na to? Hindi ko sinasabi kay Papa yung nararamdaman ko eh. Ayoko kasi na mag-alala siya. Kaya ito, pinilit kong kunwari normal lang ang lahat. At ito, nakipag-meeting na si Papa. At dahil medyo matatagalan daw sila, nagpaalam ako na lalabas muna. Nag-ikot-ikot ako sa lugar na to. Tapos nagtungo ako sa simbahan. At habang nasa loob ako, parang nangyari na yung ganito dati. Pero kailan nangyari yun? Di ko maalala. At dahil nagutom ako, bumili ako ng ice cream. At mula sa tindahan na binilihan ko, yung tindera. Nakangiti siya na para bang kakaiba. Iho, parang nakita na kita noon. Di ko lang maalala kung saan. Talaga po ba? Saan po? Hindi ko na maalala, Iho eh. Basta pamilyar ka sa akin. Pero ano bang sadya mo dito? Si Papa po kasi may bibilihin po na property dito. Ay, ganun ba, Iho? Tama ang desisyon ng Papa mo. Maganda sa lugar na to. Malayo sa ingay at gulo ng syudad. At tahimik dito. Tama po kayo. Nung makarating po kami dito, parang ang saya lang po nung pakiramdam ko. Ewan ko po kung bakit, pero ang saya po ng puso ko. At habang kausap ko ang tindera, may nakita ako. Teka, yung lalaking nakita ko kanina, ayun siya. Naglalakad kasama yung dalawang matanda. Tapos, dumiretso sila sa simbahan. Kaya ito, nakasunod lang ako. Nasa malayo lang ako. At habang nakatingin ako sa kanila, bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang nasasabik ako. Hanggang sa tumawag na si Papa. Aalis na daw kami at may importante pa daw na meeting si Papa. Kaya ito, nalungkot ako nung umalis na ako. Gusto ko sanang lapitan yung lalaking yun eh. Kaso nagmamadali si Papa. At nung madaanan ulit namin yung bahay kung saan ko nakita yung lalaking singkit na nakangiti,
Bakit ganito yung nararamdaman ko? Masaya, na malungkot, ang puso ko. Sino ba siya? At bakit parang naging parte na ako ng lugar na yun? Kaya eto, nung makauwi kami ni Papa, diretso lang ako sa silid ko tapos nakita ko kaagad yung teddy bear. Nahiga ako at niyakap-yakap ko lang yung teddy bear. Pero teka, ano kaya itong matigas? Parang may matigas na bagay sa loob ng teddy bear. Teka, ano to? Bakit may matigas na bagay dito? Teka nga, ano ba tong nasa loob ng teddy bear na to? Nasaan ba yung gunting ko? Kailangan kong malaman kung ano yung bagay na to.